17, may tanong, paano po pinoprotektahan ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang mga biktima kapag ginamit ang mga pribadong video bilang instrumento sa political o blackmailing? Kuya Mark, ano-ano ang mga hamon na kinahaharap ng mga biktima sa paghahanap po ng hustisya sa ilalim po ng RA 9995, lalo na kapag ang salarin ay powerful na politiko? Salarin, meaning sila yung akusado? Sila yung nag-post. Oh, for in that case, hindi lang politiko ang pwede maging akusado sa anti-photo and video voyeurism. Pwede rin ang mga ordinary individual. Basta ang issue nito, pinost yung nakahubad ka, private parts mo, na-videoan ang private parts mo while you are doing sexual activity, yun yan. So may mga protection naman dyan. So una is you can go to the cybercrime ng PNP, cybercrime or women's desk ng NBI, or you can go at least to the barangay. I-report mo yan kung anong nangyari, or at least maprotektahan ka anong dapat mong gawin. You need to hire a good lawyer para at least madepensahan ka na inaabuso yung mga video na yan, and at least mahuli man lang. Kasi sabi ko nga, hindi lang ang nag-publish. Yung kumuha ng video, kailangan mademanda. Ang nag-publish ng video, kailangan mademanda. Ang nag-share ng video, kailangan din mademanda. Thank you, Kuya Mark.